Hi guys, magandang araw. Kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel. My name is Jaela Abilino Channel Mix Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Maraming salamat. At disclaimer lang po sa bago kong voice recording drama-rama sa hapon. Ang gusto lang po manood, ang hindi ay pwede pong i-skip ito at maghanap kayo ng video gustong-gusto nyo dahil ang mga video ina-upload ko dito ay sa mga taong lang gusto na manood sa aking mga upload video. Maraming salamat po. Bago ko sisimulan ay paalala, ang maririnig nyo sa voice recording ay medyo masilan. Please don't mind it. Ilang saglit pa ay narating na namin ang aming inaasam-asam. Humiga ako sa tabi niya, tinitigan ko ang maamo niyang mukha. Ang bilis niya namang makatulog, hinalikan ko ang noo niya. Hindi ko makalimutan ang araw na ito, bulong ko sa kanya. Alam kong hindi niya iyon maririnig dahil tulog na tulog siya. Tumulo ang luha ko, wala akong pinagsisisihan na sa kanya ko ibinigay ang aking pagkababae. Kahit ngayon ko lang siya nakilala, ay parang tumibok na ang puso ko. Alam ko rin na hindi na kami magkikita pang muli. Naging masaya ko sa konting oras na magkasama kami. Bukas ko na iisipin ang lahat ng problema, pero ngayon gusto ko muna siyang makasama. Maya-maya napag-isipan ko ng tumayo at magbihis kahit na masakit ang katawan ko, ay pinilit ko pa rin gumalaw. Aalis na sana ako, ngunit hindi ko maiwasang tingnan ulit ang maamo niyang mukha. Hindi ko maiwasang malungkot. For the last time, I kissed him in the lips. At mabilis na lumabas ng kwarto. Tumulo naman ang luha ko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil hindi ko na siya makikita pang muli. Ngayon, isa lang ang nasa isip ko. I just wish that I have one more night with the bachelor. Ate, gising! Panggigising ni Kera sa akin, kaya tumayo ako kahit inaantok pa ako. Nang may bigla akong naalala, wait, yung kagabi, panaginip lang ba ang nangyari kagabi? Ate, bakit ka nakatulala? Tiningnan ko lang siya at hindi sinagot. Nasaan si Kenny? Tanong ko kay Kera. Nasa hospital po. Nalilito niya akong tinitingnan. Nakalimutan mo po? Mabilis akong umiling. So, hindi pala panaginip ang mga nangyari kagabi. Totoo pala yun. Inalis ko sa isipan ang nangyari kagabi at hinarap si Kera. Bakit mo iniwan si Kenny? Tanong ko. Ate, wag kang mag-alala. Nandun si Chichi, hinahanap ka nga po. May bibiga daw siya sa'yo. Kumuha lang po ako ng ibang gamit ni Kenny. Pagpapaliwanag niya. Ganun ba? Ate, sabay na tayo pumunta sa hospital . Maliligo lang ako. Tumango ako biglang sagot. Kainis, totoo ang nangyari kagabi? Naisuko ko sa isang estrangherong lalaki ang bataan ko? Sabi ng isip ko. Ate, tapos na ako. Ikaw naman. Biglang lumabas ng CR si Kera. Parang ang bilis naman ata nitong maligo. Sige, pumasok na rin ako sa CR. Maya-maya ay lumabas na ako at nagbihis. Kera, tara na. Aalis na tayo. Hihintayin tayo ni Kenny. Sigaw ko sa kapatid ko. Kahit kasi siya ang naunang naligo, napakabagal niya pa rin kumilos. Lumabas na kami ng bahay at pumara ng jeep. Mabilis kaming nakarating sa hospital. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Kenny na umiiyak, kaya agad kong itong nilapitan. Ate, akala ko iniwan niyo na ako ni Ate Kera. Umiyak na sabi niya, niyakap ko ito ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak, andito na si ate. Hindi ko kayo iiwan. Naiyak na rin ako dahil sa nakikita kong emosyon ni Kenny. Nakita kong umiyak na rin si Kera, kaya sininyasan ko siya na lumapit. Mahal na mahal ka namin ate. Umiiyak na sabi ni Kera sa bisig ko. Mahal na mahal ko rin kayo. Hinalikan ko ang kanilang noo. Nakita ko rin si Chichi nakatingin sa amin at patagong nagpupunas ng kanyang luha. Naging maayos na ang lahat, ngunit nandito pa rin si Kenny sa hospital. Sa susunod na linggo, makakalabas na rin naman siya at masaya ako dahil doon, nandito ako ngayon sa tabi niya. Mahimbing siyang natutulog. Kera, may bibilihin lang ako. Sandali Pabulong na sabi ko. Sige po ate, sagot niya. Alam kong nahihirapan na rin siya sa sitwasyon namin ngayon, pero hindi niya lang masabi. Halos hindi na siya nakakapasok sa kanyang eskwelahan, kaya minabuti kong kausapin ang kanyang guro. Mabuti na lang at naunawaan kaagad nila ang sitwasyon namin.
Lumabas na ako ng kwarto at dumiretso ng drugstore. Miss, may gamot ba kayong ganito? Pinakita ko sa babae ang gamot na iniresita ng doktor para kay Kenny. Ito po ba ma'am? Ilan po? Magkano ba ang isa? Tanong ko sa tindera. 380 po ang isa. Ilan po ang kukunin nyo? Tiningnan ko muna ang pera ko sa wallet at hinugot ang 1,000 peso na natira. Bayad na ang hospital bill pero hindi ko naman alam kung saan ako kukuha ng pantustos na pera sa gamot ng kapatid ko. Miss, 2 lang. Inabot niya sa akin ang gamot at sukli. Naglalakad na ako pabalik sa kwarto kung nasaan ang kapatid ko nang mahagip ng mata ko ang taong kinamumuhian ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Kathleen? Gulat na tingin niya sa akin. Kathleen? Anak, nabalitaan ko yung nangyari sa kapatid mo. Nag-alalang sabi niya. So, ano naman ngayon? Huwag na po kayong mag-alala, okay na siya. Pwede na po kayong umalis. Hindi ko alam ngunit pagdating sa pamilya, ang hina-hina ko. Aalis na sana ako sa harapan niya dahil baka hindi ko mapigilan ang luha ko nang bigla niya akong hinawakan sa balikat. Kathleen, anak, sabi ng magaling kong ama, huwag niyo po akong hawakan. Sana hindi na lang po kayo ang nagpakita dito. Galit na sabi ko sa kanya, anak, gusto lang kitang makausap. Para saan po? Magpapakita ka sa amin ng mga kapatid ko? Tapos ano? Paaasahin mo kami na may ama kami? Hindi na po namin kailangan ng magulang dahil mula nang nawalan kami ng ina, nawalan na rin kami ng ama. Umiyak na sabi ko, anak, sorry. Mahinang bulong niya, sorry? Sorry din po. Pero hindi ninyo alam ang pinagdaanan at pinagdadaanan ko. Tapos, sorry? Nung nawala si nanay, sobrang sakit para sa amin. Umaasa ko na may mapupunasan ng luha namin habang umiiyak kami ng mga kapatid ko. Ama? Ama ka namin? Pero hinayaan mo kaming magdusa. Ama? Ama ka namin? Pero sinaktan niyo kami. Huminto ako sa pagsasalita at nagpunas ng luha. Masyado pa akong bata nang maranasan kong kumayod para lang makakain ng maayos yung mga kapatid ko. Pinuntahan po kita sa bahay ninyo para humingi ng kunting tulong para mapagamot si nanay. Pero itinaboy ako ng asawa ninyo. Sinabihan niya ako ng hampas lupa, makapalang mukha, mukhang pera, malandi at lahat na ng masasamang salita. Narinig ko sa kanya. Pero hindi ako natinag sa masasakit na salita na sinabi ng asawa niyo dahil ang masakit yung hindi nyo kami tinulungan, yung pinabayaan nyo kami, at yung tinalikuran nyo kami ng sarili naming ama. Muling lumandas ang luha ko. Kaya mula noon, doon pumasok sa utak ko na kahit kailan, hindi na ako sa inyo hihingi ng tulong dahil wala naman kaming ama. Matagal na kaming kinalimutan at binaon sa hukay kasama si nanay. Nakayuko lamang siya ngunit nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po tatalikuran at sasaktan ang mga kapatid ko. Hindi ko po ipaparamdam sa kanila yung sakit na ginawa nyo sa amin noong mga nakalipas na taon. Kahit anong trabaho, papasukan ko. Mapagamot ko lang ang kapatid ko na hindi umaasa at humihingi ng tulong sa'yo. Hindi na siya sumagot. Hindi na po namin kailangan ng ama. Umalis na po kayo bago kayo makita ng mga kapatid ko. Pinunasan ko ulit ang luha ko. Patawad anak. Yan ang huling salita na narinig ko kay Papa. Alam kong nasasaktan din siya. Masakit na makita mong lumuluha ang iyong ama. Ngunit mas masakit yung ginawa niya sa amin. Umupo muna ako sa bakanting silya at doon binuhos ang lahat ng sama ng loob ko. Maya-maya napagdesisyonan ko na pumasok. Ate, okay ka lang po ba? Oo naman, mukha bang hindi okay ang ate mo? Pabirong sabi ko pero deep inside sobrang sakit na. Ewan ko po pero feeling ko masakit ito. Itinuro niya ang dibdib ko. Tiningnan ko siya at matipid na ngumiti. Ako, ano ka ba? Okay lang ako, ngumiti lang siya. Kapag hindi mo na kaya ate, sumuko ka na. Iiyak mo na para mabawasan ang sakit. Makahulugang sabi niya. Naiyak ko na naman lahat ngunit
Bakit parang ang sakit pa rin? Yan ang gusto kong sabihin sa kanya. Tumango na lang ako at matipid na ngumiti. Lumipas ang mga araw, nakalabas na din si Kenny sa hospital. Bumalik na rin sila sa pag-aaral. Hindi ko na rin nakita na dumalaw si Papa. Nagsa-sideline na rin ako sa parlor na pinagtatrabahoan ni Chichi. Kahit maliit lang ang sahod, sapat na yun para pambili ng gamot ni Kenny at pagkain namin araw-araw. Dumating ako sa bahay. Nasaan si Ken, Kera? Tanong ko, nakita ko siyang gumagawa ng kanyang takdang aralin. Tulog na po ate, sagot niya. Ganun ba? Sige, matulog ka na rin. Maaga pa ang pasok niyo bukas. Opo, good night ate. Hinalikan niya ako sa pisngi. Dumiretso muna ako sa kusina para uminom ng tubig. Kumain na rin ako at nagligpit ng kalat sa sala. Nagbihis ako ng pantulog at nahiga na rin. Sa sobrang pagod, maraming customer ngayong araw. Malaki naman ang kinita ko sa awa ng Diyos. Ilang saglit lang ay hinila na rin ako ng antok dahil sa pagod. Bigla akong napabangon dahil parang nasusuka ko. Mabilis akong nagtungo sa CR ngunit wala naman akong masuka. This past few days, ganito ako. Nagsusuka, nahihilo at mapili na rin sa pagkain. Ano ba ang nangyayari sa akin? Tanong ko sa harap ng salamin. Ate, nandito si Cheche, katok ng kapatid ko sa may pinto. Tamang-tama, magpapaalam muna ako kay Chichi na mag-rest day ngayong araw para makapagpa-check up ako. Baka mamaya may malalang sakit na pala ako. Chichi, pwede ba akong mag-rest day ngayong araw? Pupunta lang ako sa hospital. Ha? Bakit? Nag-alalang tanong niya. Hindi ko kasi ma-explain pero this past few days kasi naghihina ako tapos nahihilo tsaka nagsusuka tuwing umaga. Baka kasi may sakit na ako kaya gusto ko sana magpa-check up. Tela binigyan naman niya ako ng makahulugang tingin. Hindi kaya buntis ka girl? Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ano? Nagpapatawa ka ba? Paano ako mabubuntis? Naalala ko yung nangyari nung mga nakaraang linggo. Buntis ako? Napahawak ako sa aking bibig. Hindi ito maaari. Uy girl, okay ka lang ba? Nag-alalang tanong ni Cheche. Oo, okay lang ako. Napahawak ako sa mukha ko. Nasa trabaho kami ngayon. Medyo maraming customer at nahihirapan akong gumalaw. 2 buwan na ang pagbubuntis ko. Malusog naman siya ayon sa doktor na pinapacheck upan ko. Medyo mahirap lang gumalaw dahil sensitive siya siguro dahil alam niyang mayaman ang ama niya. Speaking of ama niya, nasa na kaya ang taong yun? Tanong sa isip ko. I'm sure nasa isang bar na naman at nagpapakasawa sa mga babae niya. Mayaman kasi siya, Kathleen. Bulong ko kaya napapikit ako. Sayang lang dahil hindi makikilala ng baby ko ang ama niya. Lagi na lang akong palpak. Pinangako ko pa naman sa sarili ko noon na hindi ko ipaparanas sa anak ko ang buhay ko. Hindi ko siya hahayaang masaktan at maramdaman ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko ngayon. Kaya lang, mapagbiro ang tadhana. Hindi mabubuo ang pamilyang pinapangarap ko. Sino ba naman ako para humiling sa Panginoon? Isa lamang akong babae na walang patutunguhan sa buhay dahil sa kahirapan. Huminga ako ng malalim. Girl, kailangan mo nang magpahinga. Kanina ka pa dito. Nag-alalang sabi ni Cheche. Okay lang ako, Che. Kailangan kong mag-overtime para pangdagdag na pera sa panganganak ko.